Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espalo, mating ilalahad ko ang nagkunan para sa daily devotion na pinamagatang Idolatry is an insult to God. No? So yung scripture po natin is Isaiah chapter 30 verses 20 to 22, and sinasabi po dito na although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. No? With your own eyes, you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your image covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, "Away with you." Sa Tagalog naman po na para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na guro ninyo ay hindi magtatago sa inyo. Makikita ninyo siya at maririnig niyo ang kanyang tinig na nagtuturo sa inyo ng tamang daan, saan man kayo naroroon. Itinuring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyos ang gawa sa pilak at yunto. Itapon nyo na parang napakaraming basahan at sabihin, "Ayoko nang makita kayo." No? So, bilang katuruan po ngayon is number 1, lack of trust in God leads to sin. So, yung kakulangan natin sa pagtitiwala sa Diyos is nauuwi po sa kasalanan. No? Di ba kapag di tayo nagtitiwala kay God, gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan, at yung sariling kaparaan natin yun in a bad way, no? Labag sa kautosan ng Diyos, and para mabuhay ka, no? Syempre kakapit ka sa patalim, di ba, para mabuhay ka. Yung ibang people, lalo na kapag mahirap talaga, as in kapit sa patalim na talaga yung ginagawa nila para makakain ng sa 3 beses sa isang araw, no? So lack of trust in God leads to sin, no? Basta kahit ano pa yung pagsubok, ang unang takbo natin ay dapat si God, sa Diyos, no? Kasi si God, gumagamit siya ng tao, no? Para tulungan tayo sa ating pangailangan, di ba? At kay God, dapat lang tayong magtiwala sa Kanya. Sa Kanya lang dapat tayo magtiwala. Dahil control niya lahat, eh. As in, control niya lahat. Yung mga nangyari sa buhay natin is control niya lahat. He controls everything, no? At siya lang dapat yung pagkakatiwalaan natin sa anumang hamon ng ating buhay, no? So, lack of trust in God leads to sin. Next is, idolatry is an insult to God. So, yung sabi yun na yung pagsasamba-samba natin sa Diyos-Diyosan ay parang insulto po yan sa Panginoon, no? Idolatry is an insult to God, no? Yung parang mas mataas pa yung ibang tao or bagay sa ating Panginoon sa Kristo, no? Yung idolatry means yan, pinagpapalit natin yung ating Panginoon, no? Yung yun nga po, yung sinasabi na yung tinutuloy natin na mas mahalaga pa yung bagay na yun, na pinagkakatiwalaan natin yung bagay na kaya sa ating Panginoon, di ba? Through this, parang ini-insulto natin si God, no? Yung sabi rin na inu-insulto natin si God. Sa buhay ko, si God yung una kong takbuhan, kapag may sakit ako or may problema. Ang una kong tinatakbuhan si Lord, eh. Sa Kanya ako nag-pray, no? Kapag di ko alam gagawin, sa Kanya ako mag-pray, "Lord God, help mo ako sa ganitong sitwasyon ko," no? Siya yung una kong takbuhan. And always remember na gumagamit si God ng tao para i-help tayo sa ating pangailangan sa buhay. Next is, God afflicts and guides. So, yung si Lord po is nabibigay ng affliction, no? Pagdurusa. Tapos ginagabay niya tayong pabalik sa Kanya. So, God afflicts and guides. So, bilang pagsasabuhay, o bilang application sa ating buhay, number 1, trust God above everyone and everything. No? Pagkatiwalaan natin sa ang Diyos na higit pa sa kahit ano, kahit kanino, no? Kahit anong bagay man yan. Pagkatiwalaan natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, trust God above everything and everyone. So, next is, throw idols and sins like menstrual cloth.
sinasabi po dito na throw away, no? Throw away idol sins like a menstrual flow. Means, like yung mga idol or sins na sinasamba natin, no? Like, i-display pa natin sa ating bahay or what, no? Then, sasambahin mo, like, idol na idol. Di ba, may idol tayo, then, may picture nila. Then, sabi ko, napaka-pogi mo, no? Parang in love ka sa kanya, di ba? So, yung ganun daw po is, dapat hindi tinatapon po natin yung mga ganyang bagay, no? Kasi madumi siya like menstrual cloth, and we need to throw away, no? Mga idols, kasalanan, mga pagre-rebelde natin sa buhay, sa Diyos, dapat tinatapon natin yan, no? Huwag natin i-stay sa buhay natin. So throw idols and sins like menstrual cloth. So then lastly is treat the Spirit as ever-present teacher. Sinasabi dito na tatuhin natin yung Santong Espiritu na ever-present teacher. Yung teacher na lagi natin kasama, at yung Santong Espiritu ang gagabay sa atin patungo sa kalooban ng Diyos, and especially sa katagumpayan, no? Sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, ng ating Diyos, no? So treat the Spirit as ever-present teacher. So yung pinakaturuan dito is throw idols. Parang huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Dapat yung Diyos natin is isa lang, which is si God, si Jesus Christ, no? Yung mga idol natin sa buhay, itapon natin yan, yung mga kasalanan natin, itapon natin yan, kasi parang wala naman tayo mapapala dyan, di ba? Parang naggastos lang tayo, bibigyan ng kahit ano, pero wala naman tayo mapapala, no? Sabihin natin nagpapasaya sila sa atin, pag di pa tayo napapasaya natin, Panginoon, di ba? So, throw away, no? Throw away them. So, ayun na po yung aking natutunan sa daily devotion. Naway may matutunan tayo and ma-share sa iba. And syempre ma-apply natin sa buhay. So, thank you po sa fighting with that. God bless po sa ating lahat.